Hello mga kababayan. Ito po inyong lingkod, Dino DMMC, para sa isa na naman pong makabuluhang talakayan. Pero bago po yan, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, pahingi naman po ng isang like at subscribe para tayo po'y dumami. At pag-usapan po natin itong nangyayaring ang tawag dito, pagsakop ng mga kagawad ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Nicanor Torre III at sa pag-uutos ni Marbil, si PNP Marbil. At palagi ko mayroon ding utos galing sa Palasyo at kay Benhar Abalos. Kaya hindi naman po lalakas ang loob ng mga ito kung walang utos galing sa matataas nilang pinuno, di po ba? Nakakalungkot isipin na itong ating mga kapulisan ngayon ay gumagawa ng ganyang gawain, nagsaserve ng warrant of arrest, pero ang buong compound ng KOJC ay hinahalughog nila. Napagbigyan naman po sila eh. Nakapasok sila noong unang araw ng kanilang pagsakop. Nag-usap ang attorney ng KOJC at si Torre, si Mang Kulas. No? Ano ba pangalan niya? Kulas o ano? Usap sila bandang 4:30 ng umaga, madaling araw. Sabi ni Torre, whether you like it or not, after 30 minutes, so that means 5 o'clock a.m., we will enter your compound. Yun ang sabi niya. Papasukin daw nila, kay ayaw at gusto nila, isa-serve daw nila yung kanilang warrant of arrest. So, ang nangyari, hindi pa pumapatak ang alas 5 ng madaling araw. Doon sa bandang likuran ng compound ng KOJC ay nag-uumpisa ng wasakin ng mga kapulisan ang bakod at yung mga barbed wire. Pinuputol na nila. Tatangka na silang pumasok kahit na di pa dumarating ang alas 5 na madaling araw. Ang dumating ang alas 5 madaling araw, kapasok sila ng sa harapan yung mga kapulisan sa pangunguna ni General Torre. Naghanap sila sa loob. Yun nga, tumagal ng ilang oras ang kanilang paghahanap hanggang sa ayaw na lumabas ng compound. Tuluyan na nilang sinakop ang compound ng KOJC. Ngayon, tama po ba yun? Kung kayo po ang nasa lagay, baliktarin natin. Kung kayo po ang nasa lagay ng mga taga KOJC, matutuwa po ba kayo na magsaserve ng warrant of arrest at uukupahin na ngayon ang buong compound ninyo? Ilagay po ninyong sarili ninyo sa lugar ng mga taga KOJC. Ang sabi pa ng General Torre na to, sige, pwede kayo lumabas, pero hindi na kayo pwedeng makabalik nang wala siyang pahintulot. Sino siya para ganon? Para sabihin yun? Bakit? Ikaw ba may-ari niyan, General Torre? Hindi mo pag-aari yung compound. Ngayon, 3 araw na kayo andyan dyan. Yung mga pulis, dyan umiihi, dumudumi, nagkakalat, naninigarilyo,
Tapos yung executive secretary ng KOJC, yung Eleanor Cardona ba yun? Inisprayan ng paper spray ng isang kapulis. Dahil tirik na yung araw, sinisita niya yung mga kapulisan na sana tumayo na dun sa lugar na makapaglinis sila. May isang pulis na patraidor galing sa likod ng Ma'am Eleanor, inisprayan yung matandang babae. Tapos, dali-dali, nilagay sa bulsa yung pepper spray at umalis. Makatao pa ba yun? Ha? Anong klaseng presidente meron tayo ngayon? Tao pa ba sila? Nakakadugo ng puso. Hindi ako KOJC, Hindi ko rin kinakampihan si Pastor Kibuloy. Dahil unang-una, di man ako miyembro ng simbahan nila. Pangalawa, di rin ako naniniwala na sinasabi niya siya anak ng Diyos, di ba? Anak ng Panginoon natin. Pero, bilang tao, hindi naman makatao yung nangyayari ngayon sa mga naniniwala sa kanya. Di ba? Ganun talaga Kaya nga tinatanong ko kayo, kung sa inyo nangyayari ngayon yan, matutuwa ba kayo? Itong mga Marcos loyalists, kung ano-ano pang comment mababasa mo sa channel ng mga taga SMNI sa YouTube, kung ano-ano pang pagmumura ang ginasabi, putya, ganyan na ba kayo talaga mga tao ng ganyan na ba talaga kayong mga Pilipino, mga loyalists? Masyado kayong war freak. Mayroon pa nagsasabi, sunugin na yan yung buong compound para lumabas si Pastor. Yung mga vloggers naman niya, putya, ewan ko kung bulag ba talaga itong mga lintik na to. Talagang malaki lang ang bayad sa inyo. Kana yung pulis pa raw ang hinaharas ng mga KOJC member. Ano ba pinapanood nyo? Yung mga pulis, ang hawak nila, cellphone nila, kinukunan nila ng video yung mga pulis na yon para hindi makagawa ng kalokohan. Yun nga mga may video na sila Inaapi pa. Inisprayan yung pepper spray. Kitang-kita naman sa mga video Ewan ko kung saan video yung pinapanood nyo Tapos sasabihin nyo, police harassment yung ginagawa ng mga KOJC member? Bakit? Itinulak ba sila ng mga member? Kung hindi nag-uumpisa yung mga police, hindi naman gumagalaw yung mga KOJC people. Ang lahat ng ginagawa nila, puro lang documentary, puro pagbibideo lang para maipakita sa tao balang araw kung magkakaroon ng asuntuhan, meron silang ebidensya. Pero itong mga lintik na vloggers na to, malalaki na yung channel nila at marami na silang followers. Kung ano-ano ng kalokohan ang pinagsasabi sa kanilang mga vlogs. Mahiya naman kayo sa mga sarili ninyo. Porke kumikita na kayo dyan sa YouTube? Ganyan ang gagawin ninyo? Di na kayo nahiya? Pinapakain nyo sa mga pamilya ninyo galing sa pagsisinungaling? Sabi nga ng Spider-Man movie, di ba?
With great power comes great responsibility. May responsibilidad din kayo. Huwag kayong magpakalat ng kung ano-anong kalokohan at chismis. Masaya pa kayo eh. Lalo na yung mga putang ng TVJ Defender dati. Prangkahan na. Si Batang Manila Toits, si Chris Ulo, si Jake Magnus. Puta kung ano-anong kalokohan lang pinagsasabi ng tatlong yan. Apat pala, yung isa pa, yung nagpapalit ng mukha, ang pangalan nun, Tita Missy ba yun? Mahiya kayo sa mga balat ninyo, oy. Puro talaga kayo, halatang halata na puro pera na lang dumadaloy sa mga kautakan ninyo. Dalangin ko lang, hindi man ninyo maramdaman yan, hindi ninyo maranasan yan balang araw. Dahil kung kayo, maranasan nyo yan, magipit kayo sa batas, tapos ganyan din ang maranasan ninyo, ewan ko lang kung ano masasabi ninyo. Masyado kayo nagmamalinis at nagmamagaling. Makatao pa ba yan yung ginagawa ng mga kapulisan na yan sa mga kapwa nating Pilipino? Wala na sa lugar. Mas masahol pa yan sa tatay niya, yan si BBM. Well, at least yung panahon ni BBM, nagpupumilit na, nagsusumamo na si Fabian Ber. Nalulusubin na niya yung mga katauhan. Anong sabi ng tatay ni BBM? Hindi, wag. Pero ito, marahas na pinapadisperse ang mga tao. Kahit pa sabihin mong meron silang permit para magsagawa ng kanilang rally, grabe. Talagang gusto nyo lang talagang makuha yung pag-aari ng KOJC. Hindi naman si Pastor ang kailangan nyo talaga eh. Dahil kung andyan dyan si Pastor, dapat nahanap nyo na sa dami ninyo. 5 tao lang ang hinahanap nyo kasama na si Pastor Kibuloy. Ilang libong pulis ang bitbit ni General Torre. Tayo na, wala pa rin nakikita, 3 araw na. Kakainit kayo ng ulo, grabe kayo. Sana mangyari rin sa inyo yan. Balang araw, General Torre, sana gawin din yan sa iyo ng mga kapwa mo pulis. Wala nang pakeme-keme, diretsahan na tayo, sana mangyari rin sa iyo yan. Maramdaman mo rin yan. Sobra, berdugo kang matuturing talaga. Puro kayo kasi nungalingan. Yung press conference yung kagabi, sinasabi niyo may human trafficking. Nagsalita yung nanay nung sinasabi yung biktima. Anong sabi? Hindi lang pinapasok ng mga pulis ninyo yung anak niya na gustong dumalaw sa kanya sa loob ng KOJC. Ang sabi, either magpa-blatter ka para makapasok ka. So, tinulungan ninyong pumunta sa presinto para magpa-blatter, gumawa ng blatter yung anak. At kung ano-ano ng kalokohan pinagsasabi ninyo, pagsisinungaling, meron pang sapilitan na kinukulong dun yung nanay niya,
at nagkaroon ng sakit sa paa, hindi na makalakad, o kanina, in-interview, o sinungalingan lahat ng sinabi ninyo. Pinag-jogging pa nga ni Coach Oli. O, para lang maipakita na walang diferensya sa paa yung nanay. Gumawa sila ng affidavit, pirmado nila, na wala silang kasong hinahain sa KOJC. Oh. Sunog ka na naman, Tore, Marbil. Oh. Tangina, nagpa-presscon pa kayo. Tapos doon malintik na mga media. Pinick up yung mga pinagsasabi nyo sa presscon. Tangina, wala na talagang tiwala mga tao sa inyo, yung mga lintik ng media. Mga mainstream media, Channel 7, Channel 5. Sino pa, mga dyaryo na yan. Ako, totoo lang, di na ako naniniwala. Sa mga vloggers na lang na pinagtitiwalaan ko ako nanonood ng balita. Dahil sa inyo, wala kaming mapupulot na katotohanan. Puro kayo bulaan at bayaran na halos lahat. Nakakahiya kayo. Puro pera, pera, pera. Hindi nyo yan madadala sa hukay. Mamamatay at mamamatay din kayong lahat. Tayong lahat mamamatay at mamamatay din. Kung ano yung dala-dala natin nung tayo dumating dito, yun din ang dala natin. Wala. Which is wala. Hubad tayong dumating sa mundong ibabaw. Ganon din. Pag uwi natin sa kamatayan, ganon din. Wala rin tayong dala-dala. O magdala ka ng mga kagamitan mo, kayamanan mo sa loob ng ataol. Tingnan ko. Hindi yan pag nanakawin. Pupul mo putang. Talagang nakakabwisit kayo. Ano nangyari talaga sa mga Pilipino? Ha? Yung bang values natin talagang pababa ng pababa? Wala na ba tayo talagang dignidad, delikadesa? Lahat ba tayo kayang bilhin ng pera? Di ba rin na naghihirap ako kaysa ganyan? Well, hanggang dito na lang po mga kababayan. Sana po'y pagdasal natin ang ating bansa. Sana naman po yung mga matataas nating opisyal dyan, magbigay suporta naman dun sa mga kababayan natin na inaapi ng mga kapulisan. Di natin masisi kung di magpakita ang mga Duterte doon, kahit mataga ron sila. Sila lang ang tanging pag-asa ng bayan. Kung pumagitna pa sila ron, baka masalvage pa yung mga yan. Dahil di na natin alam yung gagawin itong si Mang Kulas. Galing demonyo na Nahawa na. Nahawa na sa kanyang amo. Dahil demonyo lang makakaisip gumawa ng ganyan. Sarili mong kababayan, sarili mong mga ipapaganyan mo. Mga tumulong pa sa iyo yan ng eleksyon. Ng klase kang tao. Marcos. Saka talagang kasuka-suka. Buti na lang hindi ako bumuboto. At hindi kita ibinoto.
Si Ma'am Inday, VP Sara Inday, laking pagsisisi. Dati hindi niya sinasabi ng diretsahan yun. Mararamdaman mo na lang, pero hindi niya masabi. Pero ngayon, sa pahayag niya, talagang humihingi siya ng kapatawaran. At hindi lang yun sa mga miyembro ng KOJC. Palagay ko humihingi siya ng kapatawaran sa buong Pilipinas, sa buong mamamayan ng Pilipino, sa mga bumoto. Nakasakit ng loob. Grabe. Well, magdasal na lang po tayo. Maraming po salamat. Pahingi po ng isang like at subscribe. Pasensya na po.